Wala nang intro-intro. O si Rapi Tulfo. Dating tagapagtanggol mo, ngayon isa ng revolusyonaryo. Pero mas masakit ang ginawa ninyo sa akin sa Senado. Akalain mo, pipila kami ng ilang oras para kayo'y iboto. Pero kapag kayo ay nanalo, hindi kayo pwedeng kausapin kahit 10 segundo. Yung advice mo sa mga staff mo sa Senado, halatang hindi kayo malapitan kapag walang video. Oo, kailangan ng appointment kasi hindi makapasok kapag walang appointment sa Senado. Hindi ako makapasok kapag hindi ako sinundo. Sabi ng iba na kapag picture ka na kay Senator Amy, pero bakit hindi mo sinabi ang problema mo? Minamadali nga ako magpa-picture tapos makipagdaldalan pa ako. Yung staff nga nila ayaw magpa-istorbo. Sino ako para kausapin ang gobyerno? Kaibigan lang natin sila kapag eleksyon, yan ang totoo. Kaya tanggapin na lang natin na tayong mga mahihirap ang tingin nila sa atin ay aso. Ngayon ko lang batid ang pangyayaring ito. Mas nangingibabaw pala ang kasikatan kaysa pagiging makatao. Kaya't nararapat lamang na ang makata ng bayan ay maging revolusyonaryo. Kakampi ng mga Pilipino at hindi nagpapagamit sa mga politiko. Mga minamahal na kababayan ko, itanong nyo kay si Rafi Tulfo kung kaya niya bang pababain ang mga bilihin na mataas ang presyo. Tingin ko kaya naman siguro. Pero hindi nila gagawin kasi ang sahod nila ay galing sa buwis ng tao. Mas mataas na bilihin, mas mataas ang tax revenue. At minsan kapag umaangkat, sobrang mahal ng produkto. Pero kapag naubos, biglang magbagsak presyo. Tapos kapag ang magsasaka na ang magbibinta, wala nang kikitain, kaya itatapon na lang ang kanilang produkto. So ngayon alam na natin na hindi natin kailangan ang umasinso. Ang kailangan natin ay taas presyo at taas na tax revenue. Dahil marami tayong pinapasahod na mga politiko. Pinapasahod natin sila para sa atin ay magserbisyo. Pero isang bisis nga lang ako lumapit, pinagtsatsagaan ko pa tapos didma lang tayo. Mga minamahal na kababayan ko, tandaan nyo to. Yung baba presyo sa eleksyon lang maririnig to. Kaya wag na tayong magmalinis dito. Ako, aaminin ko, hindi rin ako banal at hindi malinis ang aking pagkatao. Sa totoo lang, plastic ako. Kasi pinilit ko na magpakabayani kahit kulang ang tapang ko. Nakapasok na ako sa Senado, sana hindi ako pumayag na gawing tarantado. Nasa opisina na ako, dapat nilapitan ko na lang si Rafi Tulfo kahit harangan pa ako ng mga staff na to. Shoutout pala sa nagko-comment na wag kang magmadali kasi marami pang tinutulungan si Rafi Tulfo. Anong marami, nag-iisa lang ako. Yan nga ang aking reklamo. Hindi man lang ako kinausap kahit 10 segundo. Mas inuna pa nila ang policy kaysa magbigay ng courtesy. Courtesy is an act of giving consideration, respect, love, attention towards another person. Kahit hindi ko natatagalogin, maiintindihan mo yun. At shoutout pala sa nagko-comment na bumalik ka na lang sa opisina ni Rafi Tulfo para bigyan ka ng pira at matatahimik na yung bunganga mo. Ano? Binabayaran mo ba ako? Kaya kong magbuwis ng buhay para sa mga kababayan ko. Pero hindi ko kayang magbuwis ng buhay para sa pira, kaya kainin nyo yung pira nyo. Hindi pira ang hinahanap ko na tulong. Ang gusto ko hanapin ang scammer at makulong. Kailangan mahuli ang admin, yan ang solusyon. Para matulungan siya pag-refund sa mga kasabwat na nagtatago ngayon. Kaya kung bibigyan mo ako ng pira, ibigay mo na lang yan sa makapagturo kay Michelle Almosara. Mas nakakatulong kung gagawin mo yang pabuya. At ang sabi naman ng iba, bakit hindi na lang kayo sa NBI pumunta?
Tapos na yan, ginawa na yan namin sa probinsya. Pero yung NBI ba pumunta sa DFE? Para hanapin kung saan pumunta yung babae. O di ba wala namang nangyari? Kaya ang gusto namin ay tulong ni si Rafi. Para matawagan niya ang DFE. Para malaman natin kung saan ba talaga ito nagbiyahe. Tingin ko kasi yung scammer magaling magdiskarte. Baka kasi pinapakita lang ang passport pa Thailand para iligaw kami. Pero ang totoo, baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. May nakakita nga daw sa scammer dito sa Pilipinas, yan ang kanilang sinasabi. Noong pupunta pa lang ako kay si Rafi, nakita ito ng scammer sa GC. Nang malaman niya yung puwit niya parang nilagyan ng sili. Sa sobrang takot, bigla siyang nagsisi. Susuko na daw sana siya, kaya lang si Rafi bigla kaming isinabutahe. Sobrang lakas ng loob ng scammer dati. Kasi alam niya na walang kakayahan magpatulpo ang mga taga-Masbate. Kaya kailangan ma-expose ito sa RTIA para madali itong mahuli. Pero dahil hindi nyo ako tinulungan, kaya ganito ang nangyayari. Kaya mga minamahal kong kababayan, kayo na ang bahala umusga kung karapat-dapat ba to maging presidente. Kung tumutulong ba yan kahit walang kamera o manggagamit lang sa pobre. Tandaan nyo, ang taong hindi marunong tumingin sa baba ay hindi makakarating sa taas. At dahil wala nang pag-asa na matulungan ang kababayan ko, sisigaw na lang ako dito. Mabuhay ang mga may dugong Bisaya, Waray at Bicolano. Mabuhay ang Masbateño. Hanggang dito na lamang mga kababayan ko, at huwag ninyong kalimutan na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Lagi niyong tandaan na hindi sapat ang katapangan para ipagtanggol ang taong bayan. Dahil ang tunay na mandirigma ay may puso at may pag-ibig sa inang bayan. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay